Gugma versus kwarta. Unsa man gyud ang mas labaw nining duha? Unsa man imong buhaton kung nakaplagan na nimo ang love pero kapus sa kwarta? Mo give up ka ba? O ipaglaban ang imuhang tinuod nga pagbati? Dunay panultihon nga it's better to experience true love and be loved than not having experienced it all, no matter what the consequences. Because in this world, no one is certain. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangalan nga Raven, taga Cebu City. Pitumi kam nagigsuon si Ate Dory ang among kamagwangan ug isundan dayon ni Kuya Lester ug ako ang ikatulo. Doon na bigay ko upat ka mga manghod. Ang nagsunod nako first year high school ug ang laing tulo nag-eskwela sa elementarya. Dako gyud ang among pamilya. Daghan ming managigsuon. Di bali yung taog nindot og trabaho ang akong papa. Kanabang dakog sweldo. Usa lang ka waiter so sa casino hotel ang akong amahan. Doon naman nun siya mga tips nga madawat. Mao nga maunay among gisaligan ni mama. Nga pangpuno sa among konsumo o gasto sa among pag-eskwela namong mga manag-igsuon. Ang pinakapait pagyud dihang usa ka semana sa wa pa nga akong high school graduation ni pauli si papa sa Mambalay nga minghoy ang panagway. Mao di ay kay wala siya trabaho tungod kay matud pa niya na bag-o og management ang ilang trabahoan o gipangtaktak ang mga idaran na mga waiter o gipulihan og mga batan-on. Doon naman nino siya nadawat nga separation pay. Pero kapila ra gastuon ang kwarta. Wa na ko maka-eskwela og college. Si Kuya Lester nga usarapod ka high school graduate ang nibanus og buhi namo. Ang iyang trabaho usa ka drummer sa banda. Maayo na lang gani kay doon na si talent sa mga instrumento. Basta doon ay gig si Kuya Lester, mabuhong man sabgyud mi hinuon. Kay di man laog si Kuya. Nadugay na kong tambay sa mua, gibati na kong kaboring sa akong kinabuhi. Wa ko'y laing buhat kundi mukaon o magligid-ligid sa mong sala. Nakita ko si Kuya Lester nga nangandam na para siyang gig niya ng gabi una. Samtang naghigda ko sa mong sofa, nagkaon sa kong chichirya o niya nagtanaw sa TV. Akong gitawag si Kuya. Kuya, favor B? Siyagit ko pa nga to sa kong maguwa nga lalaki. Unsa? Tubag pa niya. Hapit naman ang second sem. Paskwela sa Gubig College B? Board na kay ko diri sa balay. Matod ko pa niya. Kabaw biya ka Raven nga naglisod ba ako og budget sa ko ang kwarta diri kay ako ba'y gabuhi niyo tanan. Tubag pa niya Papa Joe. Si Manang Dory lagi gipaskwela nimo, di ko nimo pinangga, matod ko pa. Magsikan niya college na si Manang Dory nimo, patapuso na to siya kay di pwede nga magdungan mo college. Naglisod na gani kay ko, may lang gani kay pirmi na i-racket. Kabaw biya ka nga dili pirmi nga naigig ang banda. Bisan asa na gani kung maabot na nga lugar gani para lang makaracket niya, musalga pagyug ka. Tubag pa ni Kuya na ako nga murag napiko na sa kong kakulit. Sorry Kuya. Nabawa man ko sa imong sakripisyo sa tong pamilya na nabuhod lang jud ko. Di siya biya lalim ning akong kahimtang nga kaon katug gyud akong gibuhat. Matod ko pa. Aw di ko mauna para di ka mabuhod og sa imong kinabuhi nga ingana. Panglaba. Nadihang bulingon diya o. Siya ro di ka malingaw. Tapulan sa kay ka oy. Inabuntag pa kita nimo galigid-ligid diha. Di mo gani ka kamaw manghugas og plato. Giyaw-yawan na hinuon ko ni Kuya Lester. Tinuod man sab nga di ko ganahan nga manlaba og manghugas og plato. Anything nga mabasa ang akong kamot. Labi na og bago ko namutang og manicure sa akong mga kuko. Dili kay si Kuya lang ang muyaw-yaw nako. Labaw na si Mama. Raven, kanang imong kalaki sa nga babayang buhat di ka kamo mabuhat og kanang buhat sa balay. Iligid gyud kasagdanan sa imong mabana ana. Mao gyud niya ang pirming linya nga madungog nang ko pirmi kang Mama Papa Joe. Kanang sugong ko niya nga magsigil lang kog unya ra ug hangtod nga siya na lang ang musugot sa iyang kaugalingong sugo. Mao ba ma? Iligid dita sagdanan sa tong bana na og dita ka mabuhat sa balay? Di na lang ko mamanag dato eh. Kung dato akong mabana sigurado gyud ko nga maka-afford siya na siya og kuha og maid ba?
So no need na sa ko nga mubuhat sa mga household chores. Tubag ko pa ngadto sa kong mama Papa Joe. Kana gyud, pamana gyud dato gamitan nimong itsura. Sayang nga nimong kagwapa og makabanal kag pobre. Gawas nga imo pa tanang trabaho malusyang payud ka og mubati pa gyud nimong naong. Matud pa sa akong mama Papa Joe. Nanampiling ko samtang nanambo sa among bintana Papa Joe. Wa pa sa kong nahuna nga maguyab-uyab or magminyo. Gusto pa unta ko nga muskwela og college, gusto pa nako nga mo-experience og happy-happy isip usa ka teenager. Manghupaw na lang ko pirmi niya to mga higayuna nga wa pagyud tumong ang akong kinabuhi. Ni santop sa kong nahuna nga mga apply og trabaho bahalag sales lady. May na lang doon na sa ko'y gamit sa amua. Nigawas ko sa mua niya ng pagkahapon og namalit ko sa kong paboritong chicheria sa may tindahan. O gitiming sad nako nga naabot ang akong best friend nga si Celine gikan sa eskwelahan. Sa una sa diyang high school pa mi ni Celine kanunay mi nga magkuyog pirmi pero lahi na karon. Nag-college na siya samtang ako left behind. Mga play ko sa mall ug maday. Matud ko pa nga to kang Celine Papa Joe samtang naghigda sa iyang country. Ha? Sure ka? Unsa may applyan nimo? Pangutana pa niya. Tindera, unsa pa? Wabi mo dawat nako kung unsa trabaho kay high school graduate rabi ako. Tubag ko pa. Kasayang si mong beauty no? Hinoon, basi ma-discover ka dito. Kuhaon kang model o endorsers og produkto ba? Matud pa niya. Ha? In my dreams, pang teleserye ra kay naday. Tubag ko pa. Raven, nakabalita kang ni Glenda? Katubang naasa eskina nagpuyo ba? Dato naman. Nag-drive ng sakyanan, uy. Nakabad na og tiguang nga negosyante. I mean, nakakabit di ay og kay minyo man ang lalaki. Balita pa niya nako. Mao di ay nga nakita ko nga gipanday ang balay nila ni Glenda. Gipadak-an og gikonkreto na usab. Doon na de siya is sugar daddy. Hinoon gwapa man sab si Glenda. Puti kayog panit og bigot pagyud kay glawas. Ikaw day Raven. Di imposible nga aduna siya maibog nimo. Gamitan nimo beauty nimo day. Praktikal na tarong panahon na uy. Kasagaran bitaw sa akong mga kailang nga mga gwapa gigamit gyud nila lang itsura. Kumbaga, puhunan ba? Katong tag-iya sa parlor sa unahan. Chinese ay nga tiguang. Iya sang nakubit. Matod pa ni Celine nako. Okay ba yang ideya niya? Pero ambot, I still believe in love pa man gyud. Mubo ko pa nga tubag Papa Joe. Well, ang love makatunan na nimo. Tanawa si Gretchen Barreto. Di ba kagwapa niya? Nakabad na siya business tycoon. Nga, di ba sa bagay, uy? Wag ka. Ang balita kung mag-shopping ko no si Gretchen. O mga gold jewelries. Ato sa lain-lain nasod. Sus, murag na malit lang candy, uy. Exaggerated pa nga pag-convince ni Celine rin nako. Para nako, mas okay unta kung dunay kwarta at the same time dunay love. Dili day pwede ingon ana. Hitting two birds in one stone? Doa kasi mana ang nilabay o gitawagan ko sa department store nga akong i-applyan. Kung pilara may istorya, nakasugod ako sa kong duty. Wag ko ma-expect nga bisan og sayon ra kayo paminaw ang trabaho nga purti manig kapuya. Unang adlaw ko pa lang sa ako ang pag-duty, nakapangagho ko dihang lunch break na. Ang akong batiis o akong paan nagkurug sa kalaylay. Pila ka oras ko nga nagbarog sa bags and luggages na department. Kung diin, dito ko na-assign. Nisuwayon ta kong lingkod yang doon ako nakitaan nga usa ka stool nga plastic chair pero igo lang ko nakasabaan sa among supervisor. Yan ang pagkagabi, gipahilot na ako sa kong manghod ang akong bagtak. Di na gyud unta ko mobalik pagkaugma. Feeling na ako, di na gyud na ko makaya ang lain pang usa ka adlaw nga magbarog. Paita diyan ning pobrita, uy. Matud ko pa sa akong kagalingon. Samtang padayon sa paghilot si Macy sa nga akong manghod. Pait gyud te, sa makapait sa akong paghilot nimo kapoy na kay te oy. Nadungog ko pa nga reklamo sa akong manghod nako. Ay sige reklamo diha. Wala nakatupong sa kakapoy nga akong paganto sa trabaho oy nga usa pa gani kaadlaw ko nga gabarog. Tubag ko pa niya. Usa pa gani kaadlaw ka ni trabaho reklamo naman. Yaw-yaw pa sa akong manghod. 9 point si Macy. Usa ka adlaw pa ko ni duty pero di na ko kabalikon pagkaugma. Unsaon nga? Wa man lagi ko maanad og trabaho bisag pobre mi. Pagkaugma,
Bisan pag ipamaulan ko, wa gyud ko choice kundi mopadayon og duty. Ako lang agwang tahon hangtod makasweldo ko. Sayang ang usa ka adlaw nga barog na ako og di mabayran. Gawas pa, sure ko nga mayaw-yawa na sa ko ni kuya nga dako ra ba siya gasto sa akong mga requirements. Dayon mo undang lang ko, wa pa gani maabtik duha ka adlaw ang akong trabaho. Nakalahutay ko pila ka semana, Papa Joe, hangtod nga ting sweldo na. O first time ko nakadawat sa kong premyo sa akong kahago. Dito pa na ko na-realize nga nindot man diya yung feeling kung madawat nimo ang imong sweldo nga mismo ikaw ang naghago niini. After pila ka days na kong duty, medyo naka-adjust na ko sa akong trabaho ug magwanta naman nako ang kalaylay sa bagtak. Bisag kapoy lang gihapon pero at least makaya nako. Tinuod yun di ay ang gingon ni mama nga sa sinugdanan ray lisod. Usa ka adlaw niya na dunay nagpa-assist nako nga usa ka batan-ong lalaki. First time pa lang nakong kita niya. Dunay siya dating, Papa Joe. Kasagaran ang height niya ug may pagkabrusko, moreno ang pamanit pero cute. Murag kahawig siya ni Coco Martin ang iyang pamurma. Miss, doon na mo'y sports bag ka ng pan-mountain climbing ba? Matod pa sa gwapuhong lalaki, Papa Joe. Oo, nakakayo. Pili lang. O kung sa brand imong gusto. Doon na sa'y mahalon, doon na sa'y baratuhon. Depende sa budget nimo. Tubag ko pa niya, o niya, ni-smile siya nga, pinugos nga, sagol pa cute sa kong customer, Papa Joe. Okay raw mahal, oy, basta ligon. Matod pa niya, dungan siyang pagtutok nako. Una sa akong mga mata, pero nidagan paubos hangtod sa akong mga tiil. Head to foot, murag nakakilatis og isda sa merkado. Di klaro siguro niya og di pa badubok, Papa Joe. Dali sir, nadiri ang bag nga mong ipangita. Pagiya ko pa niya sa mahalon nga klase nga mao iyang gusto. Gigilasan ko siyang pagtutok nako nga kuwang na lang lamnyon ko niya nga buhi. Ayaw lang ko tawag sir, uy, Murphy lang. And you are Raven? Matot pa niya, samtang nagtanaw sa kong ID nga iyadang nahibawan ang akong pangan. Nitando ko niya nga ako si Raven. Dinunganan sa nindot kayong smile. Dugay kini nga nakapili nga murabag nagpatay lang sa oras or maybe because gusto lang niya nga magsigil lamig atubang. Natol masab nga mingaw ug way lain customer niya itong mga orasa. Diya pa siya nagpa-counter sa iyahang napilian nga bag pag ring ug kusog siyang cellphone. Iya din kining gitubag. Pagkahuman nagdali na og bayad sa counter pero sa pa siya ni biya. Niya tubang pa ni siya nako og balik. Raven, is it okay with you kung makik-friends ko nimo? Matod pa niya. Friends naman ka ha, way daw ano eh. Tubag ko pa. Thanks, I'll see you soon. Balikan ti ka ha, pabuta ko ha. Medyo hunghong pa niya dungan sa paghidahat siyang pikas mata. Ang kunong ko nga gikilig yung ko niya itong orasa, Papa Joe. First time ko nga nibati ko sama niya ito nga feelings. Pagkaugma sa hapon, almost the same time nito nga og kalit si Murphy sa akong area. Nagpasumangi lang nga nagpili-pili og bag, aron di mahalata. Pero ang tinuod, nakigistorya ni nako. Bisag unsa na lang ang gipagkutanan niya nako, nga di sab nako matubag tanan. Kay lagi magatiman man ko sa uban pa nga mga customers. Pila ka minuto sa nilabay, doon na siya niabot nga laing bisita. Celine, may kiniabot ka. Kamunduha sa ang pag-istorya ani akong amigo kay sige nagpasiklap na ko ang akong supervisor o. Mo nakaditik na nga nagchika-chika ako. Excuse Murphy ha. Kay magatiman ko sa laing customer. Kamu si bahala ni Celine. Okay? Matod ko pa, dali nga nitalikod nila aron pag-entertain sa laing pang mga customer, Papa Joe. Nakita ko nag-istoryahanay sila si Murphy ug Celine. Hangtod nga, wa na ko makapananghid o wa na sila makapananghid nako. Ug nawa na sila sa kong pananaw. Nabisi naman ko pag-ayo sa akong trabaho. Niyan ang pagkagabi, paggawas na ako sa employees exit, dunay nag-atang nako si Murphy. Hi Raven, sorry ha, wa ko makapananghid nimo ganina. Busy mo kay kagud. Pero may na lang kay nakahigayon ko ga pag-istorya ni Celine o nakakuha gyud kog saktong info about nimo. Natubag yun niya ang ako mga pangutana. Tagbo pa ni Murphy nako. Ang iyang naong sanag kayo ug mahalata gyud nga excited kayo ang iyang mga mata. Napatayan akong padungmi sa parking lot. Dito pa na ko ni Bawi nga doon na di siya 4 wheels. Not bad. Matod ko pa sa kong kagulingon. Basin si Murphy na ang tubag sa akong damgo, Papa Joe. Daghang mig istoryahan ni Murphy samtang nag-drive ni padung og hatod dito sa amua.
Kasagaran party siyang life. Tag-iya ko no og Bar ang iyang pamilya. Judge ang iyang daddy o doktor ang iyang mami. Matod pa niya, siya ang nag-manage sa ilang bar. Ako siyang gipangutana kung asa ni mutang ilang bar. Ugo si pangaan ani, basin makaadto mi ni Celine pero wa na siya mutubag. Kaya ni ring na ang iyang cellphone. Iyang gitubag og pagkahuman nagdali kini og drive og nahilom nga murbag worried nga dunay ginahuna. So kaniya to kada gabi na kukuhaon ni Murphy. Kada out na ako ihatod ko niya sa among balay o niya magdali og uli. Wa man lang ganin hitabo nga mangagda siya og dinner nako or inviteon ko niya sa ilahang bar. Day off kato nako Papa Joe ug wa sa manawag si Murphy nako nga makikita og makigpanuroy ba. Mao nga nagstay lang ko sa balay. Nakita ko si Kuya Lester nga padung na mulakaw para sa iyahang gig niya itong gabi na. Kuya, kuyog ko nimo si imong tukarbi para malingaw sab ko. Makita ko laing palibot gawas akong pagtinda og mga bags. Uy, matod ko pa sa akong maguwang. Okay naman. Pero ayaw ba yung pagkiat dito ha? Paglingkod na sa daplin, medyo napugos pa nga tubag ni Kuya nako. Ug tuod man Papa Joe, first time ko nga nakakuyog sa gig ni Kuya. Sud sa bar. Ituman ako yung instruction ni Kuya Lester. Ipalingkod ko niya sa may daplin nga bahin o giordiran pa ko niya usa ka basong iced tea. Nalingaw ko og tan-aw sa kong palibot. Labi na sa mga tao ug mga babae nga mga customer nga mga gwapa kayo ug nindot kasi silang mga sinina. Sosyal kayo tan-awon. Unya, sa kalit lang wa na ko damaha nga makita ko si Murphy. Nalipay ko nga nakakita niya. Ako di siyang gitawag. Murphy! Medyo syagit ko pa nga tawag niya kay saba naman kaayo. Niya itong mga orasa kay nagtukar na ang banda nila ni Kuya. Paglingin ni Murphy sa akong gilingkuran, nisiga ang mga mata nini nga murag nakakita o gabat. Kung adlaw pa og hayag pa niya itong tungura, maklaro unta ang pagpanluspad ni ini. Sa tanaw nako niya, naglibog ni og muduol ba nako or mubalik siyang agi. Pero ako na lang ang niduol niya og dito nako naklaro ang iyang gisuot. Nagsulob og uniform, sama siya mga kauban nga mga waiter. Dunay nakapin nga nameplate sa iyang polo o nakasuwat ang capital letter nga waiter. Wa ko magdahom nga sa inyong bar day magtukaran si Kuya. Kabutan gud nimo. Di ba kamoy tag-iya din hinganong mutabang pa man kag-serve. Pangutana pa nako niya nga medyo patay malisya aron di kayo siya tantong mawawan. Mawawan siyang nitubag nako nga ang tinuod dili akong tag-iya din ni uy. Okay? Waiter lang ko. Ang akong boss, mo'y tag-iya diri. Ako lang ang iyang sinaligan. Mao nga, ako pirmi yung sugusuguon sa gawas. Gihimo na sad nako o gihimo sa kunya nga driver o sahay. Katong sakyanan nga akong gidriban, iyahat to. Hilaw pa nga pag-explain ni Murphy diri nako. Nagpatay malisya na lang ko Papa Joe para di kay siya mauwaw. Sa akong pagkasakop niya nga na makakradesyan nako. Nakabantay na masab ko uy nga di tinuod ka nga dato. Duda na ko daan ni mo uy. Kadudahan ba imong mga lihok? Wag ko nimo ma-invite og pangaon sa gawas. Siguro tungod kay wa kay budget no. Kutob gyud ka sa paghatod nako sa imuhang 4 wheels. Matud pa nako niya. Nakasmile ko samtang nag-istorya niya, indication nga wa ko masuko niya. Buot mong pasabot nga okay ra nimo nga wa jud ka masuko nako nga namaka ko nimo sa kong pagkatao. Pangutana pa niya. Nanong masuko man ko nga may uyab ta, tubag ko pa. Naputo lang ang panag-istorya nitong higayuna kay nagatiman pa siya sa laing customer. Nanguli mi si Kuya Lester nga wa na ko makapanangit pa kang Murphy. Pagkaugma sa department store, pagbalik na og duty sa trabahoan, ibuto og usab si Murphy. Sorry kayo Raven ha nga namaka ko nimo ha. Ma'am ko sulti ni Celine nako nga ideal nimo ang lalaki nga dato. Nya, pobre rabi ako. Di ko mapansin nimo for sure. Pero don't worry, maningkamot ko nga in the future ma-proud ka nako. Matod pa niya. Wa niya. Igbana nga sa akong area. Naagin siya ni diskarte nako samtang nag-duty ko. Ikaw na Murphy. Wag yung kay pahimutang ay aripa ka ni abugar samtang nagtrabaho ko. Wa man lang kay finish o sa magkaoy. Di ba dapat imbitaron ko nimo o na imbitaron ang girl na mag-dinner or manimba, mananaog sini, etc. Wa man lang kaana oy nga lambing-lambing. Nakasmile lang yapon ko nga nitubag kang Murphy. Wa indication sa akong now nga naglagot ko niya. In fact,
nakyutan ko kang Murphy. Adlaw-adlaw na nga mobisita si Murphy nako sa department store. Maayo kay ni nga mo acting og pili-pili og bag para di mahalata nga ako ra di ay ang iyang tuyo. Matud pa niya, malipay na siya nga makita nako bisan og di kay mi makalugar og istorya sa tindahan, labi na og daghang customers. Pagawas na ako pagkagabi sa employees exit, diha na si Murphy nagpaabot. Asa naman ka nakaparking ang imong sports car? Binuang ko pa nga pangutanan niya. Nipahiyom siya hilaw din nako. Sagdi lang Revin, mabot laging adlaw makapalit ako sakyanan. For the meantime, mag-jeep lang sa ta, okay? Matod pa niya. Dungan siya pag-agbay sa kong abaga padung sa tanganan ng jeep, Papa Joe. Ang kuno na ako nga gibati kog something diyang ni dapat iya mga kamot ug bukton sa kong abaga. Labi na gyud diyang naanami sa jeep. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga, mas nindot man diya mag-jeep para sikit kaming duha. Pag-abot sa sunod nga ating sweldo natol nga day off ni Murphy. Nagpaabot siya nako sa akong pag-out nga doon ako na siya surprise nako. Unsa may surprise ni mo nako ha Murphy? Pangutana ko pa niya. Diyang nag-holding hands me og nagpaingon sa jeepney stop. Mga ontas gawas na, mag-dinner tanduha o di ba sweet na no? Di ba mo na imong gusto? Tubag pa niya. Tuod man gidala ko niya sa ka-restaurant nga medyo mahalon pod. Og may pagka high-end. Huy Murphy, basin usa ka swelduhan na ninimo ang atong gikaon dinhi ha. Wala niya kay kauno no pamlitis nun semana. Joke ko pa niya. Pero dang tinuod to. Naluoy manggug ko niya kay basin og napugo sa siya. Sa akong giingon niya nga wa jud ko niya dad-a og kaon sa gawas bisan og kausa. Sukat mi nagkaila. No worries oy. Ako ning gipangandaman. Special kayo na ako ni Raven. And honestly, I'm so in love with you. Sa una pa lang na akong kita nimo. Mutuo kag love at first sight. Matod pa niya nako nga nakapanganghan nako. At last, nakadiga na gyud si Murphy nako. Nalitok na gyud niya ang pung nga tulo ka magic words. Unya ako, di lang ba ko nimo pangutan-on sa akong tubag? O pagani kakadungog ko sa tubag nako sa mong I love you, tubag ko pa. No need na imong tubag, oy, kabawon ako sa imong feelings. The feeling is mutual. I know you love me too. Matod pa ni Murphy. Ibang klase si Murphy, sobrang assuming. Pero sa laing bahin, sakto masad siya. Action speaks louder than words. Ako sa kabutang ragyod nga pinakaganahan nako sa mong banding duha kay magkasinabot mi. Parehoming groovy og kinaiya. Mura ba ang way lugar namo ang problema og mga worries, Papa Joe? Pag human na mo og dinner, ni para og taxi si Murphy. Uy, mag-taxi ta? Nakay pangbayad diha. Pangutana na sabna ko niya. Sa kikaingon ko na, ipangandaman ko ning adlaw. Tubag pa niya. So sa taxi, nisugod na og lihok ang mga kamot ni Murphy. Di lang kay kana, iya sa kong gihagkan sa kong aping ug sa kong lips. Murphy ang driver o si pasiplat. Hunghong ko pa niya. Sir, asa ta? Pangutana pa sa driver. Usa ka pangan sa motel ang gitubag ni Murphy ngadto sa taxi driver. Ang akong utok, nagsugo na ako nga mobalibad ko sa laraw ni Murphy. Pero ang akong lawas o kasing-kasing nagsigisad og tukmod nga go lang ng go. Unsaon, nga nakauyo naman ko sa gibuhat nga romansa nako bisan og diha pa mi, sud sa taxi. For the first time nako nakasud og motel. Nagduha-duha pa unta ko. Gusto ko nga moatras og nakapangutan ako kung ready na ako nga ihatag kang Murphy ang akong pagkababae. Siya na ba ang gusto na kong mabana? Kung siya manggani, pues, wa matuman ang akong damgo nga makabanaog dato. Daghang kay mga pangutana sa kong kagalingon nga sagol ka kulba o kabalaka pero diyan niduol na si Murphy nako og iya kong gigakus o gihagkan niya ang ako mga ngabil na wagtang og kalit ang ako ang mga worries. Napulihan sa nindot og talagsaon nga pamahati, Papa Joe. Isugdan na sa leyon ang paglapa sa karnero. Wa ko ilang gibuhat kundi magsunod-sunod lang sa iyahang gusto. Gipasagdan ako si Murphy sa tanan niyang gustong buhaton sa kong lawas. Niya itong higayuna, gitugyan ko ng tanan ngadto kaniya. Pagkahuman sa akong bugno sa leyon og karnero ni higda kini. Naghayang sa akong tupad nga daw sama sa batang gamay nga nangarap nga makita og shooting star.
Sugod karon Raven, magtigom na kog taman. Dubliho na nako akong paningkamot nga momento ko song kinabuhi para maswak nako ang imong ideal man. Matod pa ni ini. Igo lang ko nga ni smile o pinugos Papa Joe. Nakaibaw ko nga bisag kung saon pagtigom ni Murphy siyang sweldo nga minimum ni Yud. Di makabot ang igipangandoy. Gawas ko makadaog siya og loto. Yes, tinuod mahal na ko siya. Happy ko siyang kiliran pero akong gi-imagine what if og kami magdayon. Mga anak mi og daghan unya sa sweldo ni Murphy nga minimum lang sigurado ko nga magkalisod-lisod yun mi. Sama sa giingon sa kong mama. Mabuhi man kuno mighapon pero luspad. Kuwang sa nutrients, kulang sa bitamina ang among mga anak Papa Joe. Nausban pa ang pagsuod na mo sa motel kada sweldo ni Murphy ato. Ato na may dayon sa musuking motel. Pero wa nagdugay, usa ka panghitabo ang nagtukmod nako nga kinahanglan ako nga seryosoon ang akong pangandoy sa kinabuhi. Gibalita ni Kuya Lester namo nga mabdos ang iyang girlfriend. Maglahi na kuno siya og puyo. Unya ginagmay na lang iyang mahatag namo. Si Ate Dory nahunong na siyang pag-eskwela sa iyang third year college. Samtang nangita pagtrabaho nga kasudlan si ate, nabalhin din nako ang mga responsibilidad. Kabugat di ay ning role sa usa ka breadwinner Papa Joe. Kadaghan para ba nako mga manghud, nikalit ko og ka-matured Papa Joe, ug bisan og supak sa kong dughan ni balik na gyud ang akong tinguha nga manghantok na lang og lalaki nga adunahan. It's the fastest and easiest way aron maluwas ko sa akong responsibilidad. Tagsa na lang kumukuyog kang Murphy nga magmotel. Hinuon kada day off namo umuban ko ni Kuya Lester sa iyahang mga tukar na masin ko nga basin dunay ko'y makaila ug makaplagan nga lalaki nga akong gipangita. Pero abi na ko og sayon pero lisod man di ay. Ang naman sab ug ako ang manghagad kung makita ko og prospect. Usa ka gabi niya na nikuyog ko sa gig ni Kuya sa bar nga gitrabuhan ni Murphy. Gusto po nako makita siya tungod kay tagsa na lang mi magkita. Though kami paghihapon kay di man siya musugot nga magbuwag mi, unya na kuno ug mopalayo nako kung makita na kog lalaki nga akong gipangita. Aware na siya sa kong mga plano nga manghantok na lang og adunahan. Nasakitan kayo si Murphy pero nisabot siya nako saon nga di man niya mahatag ang akong gusto. Sa pila ka beses na kong kuyog kang Lester sa bar, nakailan nako ang tag-iya mismo sa bar. Ang boss ni Murphy na si Paulo. Tall, dark and handsome si Paulo. Nilingkod ni sa kong lamesa o nakikstorya kadiyot nako. Nabantayan nako nga usahay mutanaw si Paulo nako pero walang kay nako wasa ko mag-assume kay batanon pa man sagod siya. Perfect ra kayo siya para nako. Ako na lang kaha ang iyahang puniton. Pero sa diyang padung na may manguli ni Kuya Lester ni duol si Paulo nako og nangayo sa kong cellphone number. Ako na sa daing gitagaan, Papa Joe. Nasigpatan pa na ako si Murphy samtang naglimpyo sa lamesa. Hait kay tinanawan namong duha sa iyahang boss. Tuod man pag-augma, dunay ko'y text message nga gikan kang Paulo nga nadawat. Nang invite og dinner sa usa ka sikat nga restaurant. Pero wa ko makareply og yes, Papa Joe. Ni-ring ang akong cellphone. Si Murphy ang nitawag. Raven, kung makig-date ka ni Sir Paulo o makig-date si Sir Paulo nimo ayaw gikuyog ha. Matod pa niya nga halata nga dunay selos, sagol ka suko. Murphy, abi na ko nagkasabot na ta, di ba? Nagsabot na ta aning butanga? Tubag ko pa niya. O lagi. Pero kung mapunta na magigaglain, ayaw nang sa double blade uy. Double blade man na si Paulo, dagham na siyang uyab nga lalaki. Doon na si babae. Depende lang siya matripan. Matod pa niya, pero wa ko dayon mo tuo. Sigurado ko nga gidaot lang niya si Paulo. Pero nipadayon pa niya og tabi sa pikas linya. Kung nagtuka nga gidaot na ko si Paulo, nasayop ka Raven. Concern lang ko nimo. Doon na mo ko nabatian nga, doon ako no'y sakit nga AIDS na si Sir Paulo. Di ko sure og tinuod ha, pero way kumo sa paglikay. Dagan pa ka makitaan nga labaw pa niya uy. Napiyok pa ang tingog ni Murphy sa telepono. Klaro nga ni bako ni. Naluoy kay ko niya. Ako siyang gibuwagan sa makadaghan pero di gid siya musugot. Matod pa niya nga siya na mismo ang mubuwag nako kung makasiguro na siya nga mapunta ko sa mayong mga kamot. Halos di ko makatuo Papa Joe nga doon na ba day lalaki nga sama kang Murphy.
Tungod siyang gisulti about kang Paulo, gibati ko kahadlok ug what if tinuod? Di ko gusto nga matakdan o kung galing tinuod yun nga doon na siya sakit nga makatakod si Paulo. Wa na ko mo reply siyang text. Wa na siya mo text pag-usap. Tuloy ang laban, tuloy ang pangarap. Basta doon ako'y lugar nga makakuyo ko kang Kuya Lester sa iyang mga gig. Bati man paminahon pero ang rason namasin ko nga makabingwit og dakong isda, Papa Joe. Pila ka buwan ang nilabay, wa na ko damaha nga moabot ang tao nga mo'y tubag sa akong mga damgo. So sa kalaing gig ni Kuya Lester, ang usa ka lahi nga bar na kailailan ako ang idaran nga lalaki nga itago lang nato sa pangan nga Fernando. Kumpare niya ang tagiya sa mong resto bar nga gitukaran nila ni Kuya. Mga 60 years old nang edad niini pero abtik pa. Di mailang nga senior na. Amping mangkayo siya hang gikaon. Di mo kaog baboy o bisag unsa nga karne si Fernando. Isda ra og utan ang iyahang gusto. Conscious kay siya sa lawas mo nga pwede pa siya nga ilinya sa mga batanong lalaki. Usa ka negosyante si Fernando, usapod ka byudo og doon na siya mga anak pero may lain-laing pamilya og negosyo no sab. Matod pa niya nga nakinahanglan ko na siya makauban sa kinabuhi kay lonely kuno kay siya. Sa tanto na kung kuyog niya sa mga elegante niyang mga regalo nako, murag na at ease na ko niya. Komportable ko na magkauban minduha. Di sad ko makiwawa niya. Dili man siya matapobre. Matod pa niya niagi na siya og kapobre. Mao nga mutabang sad siya sa mga tao nga nagkinahanglan. Ug ang nakapaganahan pagyud nako niya kay very generous kay siya sa akong pamilya. Gipa-resign ko ni Fernando sa akong trabaho sa department store. Gipapanday niya ang among kabugagon nga balay. Gipa-eskwela og balik si Ate Doris sa college. Mao nga dihang mihangyo ni nga gusto niya nga sa iyahang kondo na kumupuyo. Wa na kumuangal pa, ug wa na sad moangal si mama ug papa. So nang higayon nakuha niya nga akong pagkababae. Gibati ko ang kamingaw nga tukang Murphy. Dito na ko na-realize nga lahi gyud ang love nimo ang imong katapad, pero ako na lang giwala sa kong nahuna. Gihatag na sa Ginoo ang tubag sa akong mga damgo. Wa na ko'y katungod nga moreklamo pa. Wa ko'y kasaway kang Fernando bisan og idaran siya pero loving ug caring kay siya nako. Labaw sa tanan nga bungga ko sa kwarta, mapalit nako ang tanan kong gusto. Ipaskwela ko niya og driving lessons unya, diyan nakamaon ako nga mo drive. Gihatag niya ang usa sa mga sakyanan diri nako. Kung doon naman gano'n ko ikasulti kang Fernando, kini mao ang pagka-weird siyang lifestyle. Mukalit nagkawa unya inigtawag nako siyang cellphone tuwa na kuno sa Negros or sa Mindanao. O bisag asa nga lugar sa Pilipinas. Usahay magduda ko noon nga wa baka ni siya laing babay gawas nako. Sama niya itong usa ka gabi nga pagkahuman namong panihapon nakadawat mig tawag sa cellphone unya nagdali-dali dayon nga mangandam kay mularga kuno siya paingon sa Leyte. Usab. Mularga ko ka Leyte Raven do na emergency sa akong negosyo dito. Matod pa niya nga nagdali-dali og klaro kayo nga balisa og problemado. Pero gabi naman ron. Dili day pwede nga pagmaan lang nimo. Tubag ko pa, sagol ka bala ka pod, kay may edad na baya siya, kanya magsige pagbiyahe. Nihawak ni nako sa kong aping o ni pahiyom. I'll be fine, Raven. Ay kabala ka, ikaw ang angay mag-amping sa mong kagulingon. Lock your door, okay? Tubag pa, niya nako. Dayon, nigawas sa pultahan. Mga 2 ka adlaw po siya nga nawa, pero okay lang kay magsige man siya tawag nako. Diyan nakabalik ini sa amuang gipuy-an, excited ko nga gitagbo si Fernando. Unsa ka Fernando, mutabang ko sa mong negosyo para di ka ma-stress. Bisan og wapo ka man og college pero doon ako experience sa sales. May ko nga mo convince og customer no? Matod ko pa niya samtang naglingkod ni sa sofa ug akong gimasahe ang iyang likod ug ulo. Walay lain nga musunod sa akong negosyo, Raven, kundi ikaw. Pero right now, I think you're not ready. Pag-enjoy lang sa mong kabatanon. Focus na sa mong pag-eskwela. Matod pa niya. Butan kay si Fernando. Manghihuna-hunaon og dili selfish. Wa ko'y pangayuon pa. Oops, sayop gihapon, Papa Joe. Kaysa tinod lang dunay kuwang sa mong relasyon. Kana, mao ang love. Gitunan nako ang akong kagalingon nga higugmaon ko siya. Pero ambot ba nga maglisod man ko nga tudluan ang akong kasing-kasing. Yes, doon ako'y respeto niya. Isunod na ako yung gusto, pero ang love, wala paghihapon na ako makaplagi sa among relasyong duha ni Fernando.
Usa ka adlaw niya na nakalitan ko sa akong nadungog gikan niya. Raven, kung ingon ko nga magpakasal ka nako, musugot ka ba? Pangutana pa ni Fernando. Wa day ko makatingog sa kalipay. Yes, of course. Siyempre musugot kay ko, Fernando. Nagkabunga-bunga pa ko nga tubag niya. Wa na ko damaha nga hagdon ko niya kasal. Ang akong gi-expect ra gyud, nga kutob ra gyud. Sa puyo-puyo, ang iyahang ma-offer din ako. Thanks, Raven. Kung makasal na tagahan ka sa mga access na ako sa kong mga negosyo. Matod pa niya na ako. Gi-process dayon namo ni Fernando ang mga papeles para sa mong kasal. Gusto namon duha nga simple ang selebrasyon og mga family and close friends lang ang imbitado. Tungod kay mutambong man kuno ang iyang duha ka anak nga tuas Amerika. Ang ilang schedule ang among giagad and that would be 5 months more to go. Tungod sa akong kalipay nga ikasal na ko ni Fernando, nananghid ko niya nga mobisita sa akong best friend nga si Celine. Pero sa wa pa, gihapit ko sa ang akong pamilya. Nanglingi ang mga tao sa mong lugar paghunong na ko sa akong auto. Labi na diyang ninaog ko nga sosyal na kay ko pamurma. Nalipay ko nga nakakita sa Mumbai nga dako na kay kausaban. Newly renovated ang among balay og bago og pintal unya nindot na kay gate. Feeling nako nasaag lang ko. Pero may na lang kay nigawas si mama sa gate ug iya kong nakita. Raven, may kinakabisita ka. Gimingon namin nimo. Matod pa ni mama nga nagsigit-syagit ka nagdagadagan paingon nako. O lagi ma, doon ako ibalita ninyo pero ato lang sa sud sa balay ha. Tubag ko pa. Pagsud na ko sa mong sala, kompleto sa mahalong gamit. Makahinumdum pa ko sa supana mo nga kawayan kundin ato ko magigdahigda tibok adlaw kaniadto. Lahi na karon, nailisa na og dakong sofa nga kutsyon. 45 inches flat screen TV. Sa una, kontento na ko mutan-aw sa among karaan nga 14 inches TV. Katong dako kayog likod. Dako gyud mabuhat ang kwarta. Importante gyud di ay kayo ang kwarta. Doon na po ko'y nadiskobiyaan niya to. Nga dili lang material nga butang nga mapalit sa kwarta. Kundi hangtod na ang gugma. Ako mismo ang nakapamatuod nini. Tungod kay niya itong mga higayuna, nakat-on ako sa paghigugma kang Fernando. Mahal na nako siya, Papa Joe. O anak, kung sa may balita ni mo namo ha? Good news ba na? Pangutana pa ni mama nako. Magpakasal namin ni Fernando, ma. Tubag ko pa. Nalipay si mama sa iyahan na dungog na kong balita pero mas excited si Macy nga kong manghod. Na diha na di ay sa among likod nga naminaw sa among istoryahan. Yes. Certified legal wife na gyud kate. Di na ka matawag nga other woman. The escort, the mistress, and most of all, ang tanang kayamanan ni Fernando, maimo na po nati. Matod pa sa akong manghod. Gipahilom ni mama si Macy kay pakauwaw lang kuno kung dunay makadungog. Actually, okay ra gyud nako kung dunay makadungog. Unsay labot nila. Ako ning kinabuhi. Nanangin ko na ni mama nga moto sa pikasbay sa akong best friend nga si Celine. Naanad na ko sa una nga sud gawa sa ilang balay. Tungod kay ambliman ang ilang pultahan. Nidiretso na kong sud sa ilang sala. Wa ko kapangandam sa tao nga akong nakit-an sud sa ilang sala. Si Murphy ug sa iyang tapad, mao si Celine. Nagtinutok kayo sa aming tulo, Papa Joe. Parehuming nakuratan ug wa dayon makatingog. Raven, ayaw biya na nga namisita na ako si Murphy ha. Doon na siya lang tuyo na ako. Matod pa ni Celine. Gitutukan ko ni Murphy from head to foot. Nakahinomdom na hinuong ko. Niya tong unang higayon sa among panagkita nga mausab ang iyang gibuhat. Ang pagtanaw sa kundibok lawas gikan ulo hangtod sa tiil. Wa siya motimbayaan nako hinuon na nangit siya kang Celine nga mopauli na. Taod-taod nga nakalakaw na si Murphy dihang gi-open nako sa akong best friend about sa mong pagpakasal ni Fernando. Instead nga malipay ang sa akong balita, ang iyang tubag kay naluoy biya akong Murphy. Kabaw ba ka nga maong niyari siya nako kay nangayo siya info nimo. Di naman ka makontak niya kaya nag-usab na ko nakag-sim. Lahi na sabi mong gipuy-an. So ako siyang gitug-anan sa tanan. Naluoy sa gunya besh. Karon ako kitag lalaki nga nihilak. Nagtuog yun niya mga luha. Kabaw ba ka nga murag
Gihilab akong kasing-kasing samtang nagtanaw kang Murphy nga naghilak. Wala na lang ko ni-explain sa akong side. Bisa gusto na kong i-remind niya nga ang nag-convince nako nga mamana og dato bahalag tiguang basta kwartahan tungod kay practical na kuno ang panahon karon. Pero bisan pa na-convince pagyapon nako si Celine nga mag-maid of honor sa akong kasal. Usa ka semana sa di pa ang among kasal ni Fernando gitawagan ko sa security guard sa among kondo. Nagpahibawan ako nga doon ako noy nangita nako nga lalaki nga ang pangan Murphy. Gikulbaan ko sa akong nadungog kay may nalanggani kay tuwa sa among kwarto si Fernando. Naka-decide ko nga istoryahon na lang nako si Murphy once and for all para di na siya maglaom og masakitan pa. Nanangin ko ni Fernando nga doon ako ituon sa lobby sa among kondo. Tuod man nabtan ako si Murphy nga naglingkod sa sopa sa may waiting area. Niyanghag siya, diyang niabot nako. Kung ako mga mata o sa pagka x-ray machine Papa Joe makita gud nako kung unsa ka gusbat ang kasing-kasing ni Murphy. Nasayod ko kung unsa kunya kamahal. Murphy ngano ni ari ka paman sa hinay ko pang tingog nga tuniya. Ambot wasul ka ba og nganong niya pagyug ko. Siguro para mas masakitan pa ko ug samot. Tubag pa niya nga namuwa ang mga mata og klaro kayo nga pinugnan ang mga luha. Way kabutangan ang akong kaluoy niya Papa Joe. I'm sorry, nakabaw na biya kasukat pa sa sinugdanan. Mao na niya nga akong pangandoy. Mao na niya katumanan sa akong damgo. Di lang para nako kundi para sa akong pamilya. Pasabot pa nako niya. Wala na ba yoy makapausap sa imong desisyon? Nakabaw ko nga layo ra kay ko sa imong mabana. Pero naningkamot naman unta ko. Next week mularga na ako Singapore. Nadawat naman ko song gi-applyan nga waiter dito. Para imunta ning tanan na akong paningkamot Raven. Pero nakabaw man ko kung asa ko lugar. Wala na'y makapausap sa akong desisyon nga magpakasal kang Fernando. Bisan pag si Murphy. Yes, I realized during that moment nga doon na pa di ako'y feelings niya. Dili siya daling kalimtan pero fixed na ang akong desisyon. Si Fernando lang ang lalaking akong pagkasdan ug wanay lain. Tinuod sa kaayo nga gipakita ni Fernando nako og sa iyang kabuutan nakatunan nako nga higugmaon ako siya. Pero di yun sama kadako sa kong gugma nga gibati nga to sa kong first love nga si Murphy. Good luck na lang sa imong trabaho sa Singapore, Murphy. I'm sure makita ra nimo ang babae nga para nimo. Matod ko pa. Dungan sa akong pagtindog. Nanangin ko niya nga mobalik sa among unit ni Fernando. Wala ko wata pa ang iyang tubago ni talikod ko nilakaw nga way lingi-lingi. June 30, 2016, kauban ko si Fernando nga nagtanaw og TV sa among kwarto. Live coverage sa oath-taking sa ika-16th President sa Pilipinas. Nakita ko ang pag-isa sa kilay ni Fernando diyang gihisgutan sa bagong presidente ang pagpangahingusgan nga pagsumpo sa drugas ug kriminalidad. That was 3 days before sa mong kasal ni Fernando. Andam na ang tanan. Pizza na lang ang ipaabot. Sa akong unahuna, kinahanglan ko nga mag-ready sa akong kaugalingon nga mahimo na niyang misis. Di lang ordinaryo nga misis kundi ako niya ang kapikas niyang kamot sa iyang mga negosyo. Pero usa ka pang hitabo nga wa na ko damha ang mahitabo nga mao'y rason nga nahibaw-an ko sa iyo ang tinuod nga pagkatao ni Fernando. 2 days before sa mong kasal nanangit kini nako nga mularga og Negros. Ako siyang gipugnan kay duha na lang baya ka adlaw kasal na namo. Doon na lang ko si kasuon dito Raven, paniguro na ko nimo nga mabot ko the night before sa tong wedding. Pasalig pa niya nako upakalma niya nako. Pero matuman ang iyang panaad nako tungod kay pagkaugma niya na usa ka tawag ako nadawat nga wa na ko'y pakialam kung kinsa tong nanawag nako. Basta di ko makatuo sa akong nadungog. Patayin na kuno si Fernando. Ni-action kuno kinig sukol ug ikya sa mga kapulisan sa usa ka entrapment operation. Mga bulto-bulto sa shabu ug mga armas ang nakita sud sa iyang sakyanan. Dito pa na ako nahibawi tanan ang iyang pagkatao ug ang iyang negosyo nga giingon nako. Mao di ay ang mga ginadiling drugas. Ang negosyo ngayong gipromise nako ngayong itugyan nako kung makasal nami. Ang iyang mga anak nga
Nanguli gikan sa Amerika para mutambong sa among kasal mao'y nipahigayon sa lubong ni Fernando. Sila ang nagbuotanan. Siyempre, sila man ang legal nga pamilya. Wa pa mi makasal ni Fernando. Mao nga wa sa ko'y nasunod sa iyahang mga kabtangan. Ang akong gibuhat, Papa Joe, mao ang pagpamutos sa akong mga gamit ug nipauli sa mong balay. Sa balay nga gipatukod mismo ni Fernando. Nagpasalamat lang gyapon ko tungod kay bisan ug wa na siya, doon na pa man siya kabilin namo nga balay nga gipuy-an sa akong pamilya. Sobra na kayo to kung buto na naon. Ang nabilin ra gyud nako mao ang mga alahas nga gipanghatag ni Fernando nako. Ang engagement ring palangdaan ug diamond nga nagkantidad mao na kini ang akong gamiton sa pagsugod ug bagong kinabuhi. Raven anak, unsa may plano nimo nga wa naman si Fernando? Pangutana pa sa kong mama dihang nakauli na ko sa mua. Plano na ko nga muskwila og tiwas og college ma. Tubag ko pa. Ikaw ang masunod anak. Ang dami nga musuporta nimo. Ug ayon nakabalakan namo ug sa imong mga manghod. Doon na may trabaho si Dory. Sobra na kayong nabuhat nimo namo. Matod pa sa kong mama nga mao'y ihimo kong inspirasyon aron magsugod og bagong kinabuhi. Tuod man ipadayon kog eskwela sa college sa kursong HRM. Wag yung kumusud og laing relasyon. Gusto ko nga itingob nako akong oras sa akong pag-eskwela. Nangalalaki ang nasugatan nako nga naka-interest nako pero wag ko magpadala. I had enough. For the meantime, sakto na ang duha ka lalaki nga niagi sa akong kinabuhi. Si Murphy ug si Fernando. Sa pagkakaroon, wala na ko'y balita ni Murphy. Last na ko nibawaan nga to ako no sa Singapore nagtrabaho. Murphy, kung ugaling mapaminawanin mo ang istorya sa ikaduhay gayon, pangayoon ko ang imong pasaylo at the same time. Daghang salamat sa tanan o ginawat pa nga magmalipayon ka na sa imong kinabuhi. Papa Joe, daghang salamat sa pagbasa nimo sa kong suwat tampo. Ang istorya sa akong kinabuhi, gugma og paglaom. Ginawat pa nga dunay na ani nga pagtulunan ang imong mga subscribers sa imong YouTube channel. Dini na lang kutob, more power, imong magtatampo, Raven.